Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah.
Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ang pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpakailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailanpaman. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Good morning, Jesus! Blessed Tuesday, everyone! Kamusta na po kayo? At least, di ba, may sagot. Oo. Kaysa wala, kaysa deadma, di ba? At least alive sila ngayong Buhay araw na na to. buhay. Oo. At napakaganda kasi ng panahon na ngayon, Kuya Ernie. Napakaganda ng panahon para maglaba. After ng GMJ, ang laba. Vested interest nyo pala pinag-uusapan natin. Vested interest ng mga nanay. Oo, yung mga nanay. Alam ko kayo mga bayani. Pero mamaya na po kayo magpakabayani, ha? Pagkatapos ng ating Good Morning Jesus. Mas maganda kasi nakatutok muna po tayo. Hindi ba? Pero minsan di maiwasan yung habang nakikinig, di ba? Gumagawa ng mga gawaing bahay. Multitasking kasi ang nanay talaga eh. Multitasking ang nanay, oo. Oo. Pero huwag natin i-multitasking ang Word of God, ha? Thank you, Lord. Masyado kasing masisipag ang mga nanay, hindi maiwasan Sobra, eh. oo. Oo. Okay, pray muna tayo, Kuya Ernie. Ayan, sige po. Samahan nyo kami na nasa labas at dito rin po sa loob ng worship center. Ang makahanga-hanga ang iyong mga gawa. Tunay po na kulang ang salita upang
pasalamatan ka sa lahat ng dakilang gawa mo sa buhay ng iyong mga tinawag at pinili. At sa umagang ito, buhayin niyo po ang mga salitang ito sa aming buhay. Pukawin niyo ang mga espiritong medyo natutulog at muling ipaalala ang kagandahang loob na natamo na namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Muli po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, mangusap po kayo. At ito po yung aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Maulan pa din daw sa Pangasinan. Pa rin? Oo. Oo. Sabi ni Sister, kasi sa north yung bagyo. Oo. Kahapon actually ang prediction nila magiging, hindi ko na alam ko na tuloy, dapat magiging super typhoon kahapon yan. Ganun katindi yung yun. Kaya kahit tayo walang apektado tayo. Ganun Sa ibang kalakas. lugar. Oo. Habagat lang tayo and yet sobrang apekto sa Pero wala atin. tayong ulan kahapon. Hangin, no? Hangin Oo. lamang kahapon, no? Ay, gusto kong pasalamatan yung mga taga Mahogany at saka Marcelo. Napakaganda po, no? Iba talaga yung teamwork yung Mahogany at saka Marcelo. Napakasaya po at walang hindi gumalaw no? Hanggang sa programa, lahat nagsalita, lahat may mga napakaganda po. At sa raffle, walang umuwing luhaan. Wala talaga. Iba na ngayon, di ba? Oo, Iba pati na mga- ngayon. Oo. 39 years. Oo, mahabo. Iba na sila kasi ngayon. Oo. Sa ibang lugar naman, maganda yan. Talaga Inisip naman. namin Europe o kaya, bahala na. New York na lang, sa Cubao. Oo, ayan. Thank you, Lord. Magandang umaga sa mga kapatiran po natin na nasa kanilang mga bahay, kagaya ni Mother. Uy. Good morning, Good Mother. morning, Mother. Si Jess, at saka si Ma'am. Si Madam, good morning. Ayan. Mother, sumama ka sa Sumama kay Madam sa Laiya. Next Oo. week na yan. Kailangan mo ng hanging dagat, Mother. Para mag-iba naman ang kulay mo. Kailangan maarawan na si nanay. Good morning din sa'yo, kay Brother Jerome. Uy, Golgotha. Oo. Minister Ernie, pag-greet naman. Oh, shout mo daw. out. Ha? Greet mo daw. Shout out kay Brother Jerome Golgotha. Ayan may utang ka sa akin. Oo. At, oo nga naman, travel mercy kay Sister Ella. Ay, oo. Tomorrow naman, Brother- si David Brother naman. David. Oo. Good morning po, Pastor JB. Ay, good morning Si Pastor po, JB ay- Sister Cora, good morning. Pastor, Okay ayos na po. Okay. Thank you, Lord. Masyadong minahal si Pastor JB ng ubo. Thank you, Lord. Ayan. Kay Sister Sean. Kasi Sister Sean, hindi kaya nawala ako. Kasi iba yung niya, yung pangalan niya na nakalagay na ngayon. Sister Sean, kapatid ni Sister Marla. Nasa Washington, di ba? Washington. Oo, Galing. Washington. Si Sister Daisy Goyena pala ay nasa Australia. Hindi Canada. Hindi pala Canada. Australia. Parang dumadami ang mga kapatiran natin sa Australia. Oo nga. Parang kailangan ng mag-open ng prayer meeting Amen. doon. Amen. Sa Australia. Ate Mayet, ano sa palagay mo? Oo, tama. Makasign daw si Louie at si Joy. Ayan. Di bale. Pwede na, Ate Mayet. Pwede na tayong mag-open dyan ng ating branch. Comfy, Australia. Di madami na rin kasi. Nandun din yung mga anak ni Sister Nanay Huling, di ba? Huling tapang. Andun. Australia. Ha? Canada ba? Australia. Sabi mo, Canada. At saka sa Canada, meron din. Meron din. Oo. Good morning din po, Brother June Mangigad. Makulimlim daw doon sa kanila. Oo. Sa Manila.
Oo. Iba-iba eh. Pulo-pulo nga yan, di ba? Pulo-pulong ulan. Oo. Alam nyo, dito po kasi sa Parañaque, pag bumaha na po sa lugar nyo, tsaka palang umuulan sa amin. oo. Johnny come lately lagi ang Parañaque. Kaya pag bumaha sa Parañaque, kamusta naku, naman lubog kayo? na. Lubog na ang buong Metro Manila. Oo nga. Huwag naman. At good morning din sa lahat ng mga taga-Laiya. At we will Uy. see you next week. Yes! Ayan. See you soon! Mas Lapit marami na. pa po kami kesa sa inyo. Kaya Minister Ed, Manda ka. hindi siya kinakabahan. Kasi nakaredy na siya. Gusto niyo bang malaman kung ano yung nakaredy? Oo, sige nga. Sige. Kala nyo ha, nag-usap-usap kayo na magluluto kayo. Hindi na kailangan. Yes. Oo, eto ang mga handa. Diba, may Hindi menu, na. Kasi eto na. Sabi ko sa kanya, Mr. Ed, mas marami pa kami kaysa sa mga nandyan. Baka magulat yung ating mga kapatiran. Sabi, hindi po, basta handa na ang lahat. Dinner, more fish. Breakfast, tapsilog. Uy! At nilagang saging. Uy! Para sa akin yata yung nilagang saging. Tapos may arroz caldo pa. Uy. Tinapay at brewed coffee. Uy! Ang lunchtime daw, adobong baboy, tinolang manok, Uy! pakbet, at Uy. fish ulit. Ang dami! Hanggang dun lang. Okay. Oo. Pwede pa rin namang magluto at patikman naman natin sila Oo. ng luto natin. Oo. Oo. Madaling kausap. Okay. Thank you, Lord. Yan. Magkita-kita po tayo next week. At maraming dadayo sa inyo. Ready ba kayo mga kapatid? Meron ding ilang taga-East. Oh? Oo, nagpa-reserve na nga sila ng mga rooms. Huwag mong Oo. pakabahin si Pastor, si Brother. Naku, si Ed pa, hindi kakabahan. Skwalado na ni Ed yan. Ikaw naman. Si Minister Ed pa. Oo, ready ang mga Good morning, Andoy! Andito na pala Doy, siya. para ka lang namang nasa office. Oo. Si Andoy. Oo nga, Doy, bakit wala kang picture? Dapat napupuno ka ng picture. Hindi naman kayo hyper dalawa niyan, ano? Oo nga. At good morning din sa mga taga-APG. Kay Doc Ses, good morning. Sa linggo, nandito ang East. Huy, birthday ni Brother Larry. Hindi naman. Eksaktong birthday niya, nasa Laiya tayo. Sister Marla, good morning. Ikaw Marlalita? Ayan na. Pagka yung Marlalita, alam niya na yun eh. Ikaw Marlalita? Oo. Nagpunta yan ng Manila, hindi man lang dumaan dito. Ikaw Marlalita, sinabi mo magre-record ka. Mars, naiinitan din kami dito. It's not about the money. Gano'n. Ay, hindi mo nakikita. Hindi ko nakita yun eh. Hindi ba kayo friends ni Marla? Friends kami. O, ba't di mo nakita yung Hindi na ganyang ako- Ang senior din masyado nag-FB. Okay. Pagpasensyahan nyo na At po. kalaban ko si Vertigo. Okay. Sa lahat po ng laging nahihilo, Wag na totoo kayo- yun. May wag- kinalaman po ang cellphone. Yes. Sa... Isa yan. Major yan. O ngayon, actually. nalaman mo na rin. Oo, inisa-isa ko yan eh. Number 1 puyat. Pangalawa, magkadikit ang gadget tsaka At saka puyat. puyat. Ayan. Oo. Ayan po, mga kapatid ha. Sa totoo lang po, may kinalaman po talaga yan, maski sa mga bata. Yung mga batang ganun ang mga mata. Yung... May kapatid tayo sa sobrang paggamit, hindi na kumukurap ang mata. Talaga? Sa San Pablo. Dumating siya sa Talaga? point, hindi na kumurap ang mata niya. Natakot na siya. So tinigil na niya talaga. Marami yung harmful effect
kahit bata ka pa, cumulative yan eh. Hindi mararamdaman ngayon, but eventually, tatamaan ka talaga. Oo. Kahit na may blue light, yung mata mo napapagod eh. Oo, tama. Kaya, Pahinga rin. limitahan. Limitahan nyo lang. Oo. Oo. Tsaka yung mga paglalaro-laro masyado. Ay, naku, wala na yung games. Alam mo, sa totoo lang, yung paglalaro po ng games, lalo na sa mga may edad, ay nakaka-prevent ng Alzheimer's. Totoo Okay. yun. Totoo yun. Pero, Nakakaisli ng buhay. sumusobra naman, Oo, di ba? Na-addict na. Oo. Disiplina po talaga Oo. kailangan. Disiplina. Moderation is the Moderation, key, ano. mga kapatid, ha? Balance. Tama. Okay. Thank you, Lord. Kuya Ernie, para sa ating memory verse of the week. Galatians 3:26 from the New King James Version. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Excited ako dito. Sobra. May nakita akong nakakatuwa sa ating pag-aaral. Ayan, abangan po natin maya-maya mga kapatid ha. Pero bilang pagpapatuloy po nung ating lesson kahapon, ang ating word po ay kinuha natin sa John 1:12-13, di ba? At pinag-usapan po natin yung benefit na nakukuha ng isang anak ng Diyos. Napakaganda. Oo. Kailangan po maunawaan po natin. Pag naunawaan kasi natin, saka pa lang natin na-appreciate yung pag-adapt sa atin ni Kristo. Tapos pag na-appreciate mo na, unti-unti mo nang aalamin, ano-ano ba ang mga benefits na meron ako o privileges na meron ako bilang anak ng Diyos. Kaparehas din po na kung papaanong tayong mga anak ay napakaraming pribilehiyo na natatanggap sa ating mga ama sa lupa, much more ang mga privileges po natin sa langit. Sabi ko nga sa inyo, yung mga pagpapalang meron, pagka nga na-realize mo kung ano ang mga privileges ng isang anak ng Diyos, sasabihin mo, abay, napakayaman ko pala. Hindi ba? Sabi nga, mo, marami nga daw Kristiyano, mayaman na pero kung mamuhay, parang mahirap parang pa mahirap. rin. Oo. Oo, mga kapatid. Baka po kasi nami-miss natin. Hindi natin nalalaman. So, nami-miss out natin. Yes. Hindi lang sa larangan ng pera yan. Kasi yung unang-unang ang sinabi natin kahapon, yung seguridad na meron tayo, wala naman pong kinalaman ng pera doon, Tama. di ba? At saka, yeah, go ahead. Sige. Tsaka isang resulta ng hindi pagkakakilala ng anak ng Diyos, sobra sa awa sa sarili. Self-pity. Akala niya aping-api na siya. Akala niya abang-aba. Parang nilalang niya ang sarili kaya niya. Kaya ang concept niya ng Kristyanismo ay kailangang patapak-tapakan, utu-utuin, hindi naintindihan. Tas alam mo ba, Kuya Ernie, na tayo ay royalty? Naku, babanggitin ko Because, yan. ano ba? Huwag na natin banggitin. Oo, totoo yun, mga kapatid. Kasi 'di ba, ang mga royalty, ang mga tatay niyan, hari. Oo. Sabi nga, dugong bughaw. Oo. Iba kulay Kaya, ng dugo natin. Tama rin pala yung pangalan ni Sally. Princess. Because we are all princesses and Oo, prince. tama. Kasi ang ating ama ay royalty. Yes. King of kings, mga kapatid. Correct. Kaya yon, biro mo hindi natin yan hindi natin yan na-appreciate masyado. So kahapon pinag-usapan natin yung mga ibang privileges na gusto natin, kagaya ng security, authority, di ba? Yung mga inheritance. Yan naman ang hinahanap natin talaga. Yan ang inahanap natin. Pero itong dalawang privileges na naiwan natin kahapon, hindi natin masyadong gusto. Hindi natin gusto. Yun nga, sabi ni Sister Vicky, we see them as liabilities. Okay. Pero ang totoo, they are also privileges. At ang isa po dyan is discipline. Okay. Yan. Tama. Hindi natin gusto yan. Nakakakita din ako ng mga anak ngayon na hindi dinidisiplina. Hindi nagiging maganda. Nakakahiya. Oo. Hindi nagiging maganda yung ugali. Alam mo, yun ang pinakaayaw ko sa lahat. Siguro dahil lumaki ako
na lahat kami hindi pwedeng umasta ng ganon dahil dun sa disiplina ng tatay. Tama. Pag nakakita ako ng mga batang yung nagwawala. Kaya nga tayo nanggigigil eh. Kasi sabi ba, isipin na, ba't nagkaganito ngayon? Oo. Parang sabi nung iba na ang panahon ngayon. Hindi. Iba na talaga. Kasi wala nang mga anak na isang tingin lang ng magulang, ng tatay or nanay, tumitigil eh. Pag tinitigan mo, tititigan ka rin. Bahala, sino unang kumuraw? Oo. Pero kadalasan, ang unang sumusuko, magulang. Magulang, yan ang nakakaiyak doon. Oo. Wala na yung tinatawag nilang tough love. Alam nyo, nakakabuti rin po yun, mga kapatid. Kasi hindi natuturuan yung bata kung magwala, wagas. Tayo, nung una ayaw natin ng palo, ayaw natin ng sobrang. Pero ngayon, ano pong sinasabi natin? Salamat na lang at Pinalo ako. Pinalo ako ng nanay ko. Kung hindi po, pasaway na rin talaga. Yes. So, ang sabi niya po dito, sa verse 17, now if we are children, then we are heirs. Sabi niya, if indeed we share in His suffering. So, yung father, lahat po ng mga tatay, ay kadalasan, ilang percentage lang ang nakita kong tatay na hindi disciplinarian. No? Kung merong tatay na hindi disciplinarian, yung nanay naman nagbabalance sa kanila. Pero karamihan ng mga tatay, disciplinarian. Kasi alam nyo mga kapatid, ang discipline po, para pong sa atin, pagka po tayo dinidisiplina ng Diyos, actually po, ang pagdidisiplina ng tatay is a milder form of pain na kapag ginawa sa'yo ng tatay mo, minamature yung behavior mo para i-prevent ka from a higher pain because of your behavior. Correct. Oo. Kasi kapag hindi mo po sinaway yan, yung anak mo, hindi mo dinisiplina, paglaki niya, mas yung dadanasin niyang sakit. Yes. May experience ako dyan eh. Nahuli ko yung anak ko. Ayoko na lang bagitin ko. Di pinagagalitan ko. Alam mo ba bakit kita pinagagalitan? Alam mo ba't ako nagagalit? Ha? Alam mo bakit? Kasi mahal kita. Alam mo yun? Kasi mahal kita. Alam mo yun? Oo. They have to know why you are reacting that way. Kasi yun sabi mo nga. Oo kasi pag hindi po natin ginawa yon ngayon na bata sila, mas yung pain na mararanasan po nila because of the behavior na hindi mo kinorek. Correct. Tama. Oo, kasi sa loob ng bahay, pag ikaw ang involved or yung member of the family lamang ang involved at tinolerate nyo yung ganon, hindi niya pa makikita kung ano ang sakit na pwedeng idulot sa kanya nung kanyang wrong behavior Bata, payak pa ang isip niya, hindi pa naintindihan. Hindi lang din yon. Hindi siya papatulan ng mga sa loob ng bahay kasi member of the family. Pero pag yung ugali na yan, inilabas mo na, ayun na. maaari pong mas malaking pain ang ma-experience nila dahil dun sa behavior na yon na hindi na correct. Tama. So, ang Diyos po, dinidisiplina tayo, yun na nga, para po i-prevent tayo sa mas malaking disaster na maidudulot ng maling behavior mo. Kaya si Lord, alam mo, thank you Lord na lang, no? Hindi kanya hahayaan na lumala muna bago kanya i-correct. Kaya minsan sinasabi si Lord naman, parang ito lang, di ba? Parang, Lord, parang nagsalita lang ako ng konti tungkol sa kanya. Ito na yung agad ng May dealing agad siya. Meron, May mga dealing kapatid. At iba-iba po ang dealing sa atin ng Diyos. Totoo po that sometimes even sickness are used by the Lord to discipline us. Hindi na mapigilan. Bigyan ng sakit. Oo. Sa Proverbs 20:30 po kasi, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways, ang sabi doon. So, gagamitin lahat ng Diyos. Kahit na maging uncomfortable ka sa pamamaraan niya, kahit na medyo masaktan ka sa pamamaraan niya, gagawin niya yon kasi He's after your character rather than more than your comfort. Kaya po,
yung disiplina, hindi natin lahat gusto yan. Pero isa po yan sa mga privileges na meron ang isang anak ng Diyos. Kasi, alam niyo po ba na merong mga taong pinababayaan na lang? Naku, yun ang masakit. Oo, bala ka. Kung anong gusto mo. Sabi nga, pag sinabi ng magulang sa'yo na wala na akong pakialam sa'yo, umiyak ka na. Yun na yun. Yes, opo. Yun na yun. Sabi ni Sister Vicky, tama po Sister Ria, there is no amount of learning that will happen without discipline. True naman po yan, 100% mga kapatid. Di ba? Sabi nung iba, kasi tinadaan ko sa diplomasya. Psychology daw. Oo. Ano ba Alam mo, na- sinasike ka na rin ng anak mo without you knowing it. Di ba? Pinaiikot ka na rin ng anak mo sa kamay niya nang hindi mo namamalayan. Kaya nga sabi ko, binibiro namin yung nanay ko kasi si Ima matapang yun. Akala nyo lang, hindi. Pero grabing mangurot yun. Tsaka nanunugod yun. Hindi lang, so naintindihan mo na kung saan galing yung ano ko. Kasi hindi lang po tatay kong matapang. Yung nanay ko, nanunugod din po yun. Tapos sa amin, sa amin nun, kurot. Yung maliit. Oo, nagpapasa kami. Nung lumaki na kami, ngayon Lord, sabi namin, Ma, siguro kung uso lang noon ng bantay bata, nabantay bata Nakulong ka ka. na. Sabi namin sa kanya noon. Nakulong na siya. Oo. Pero mas takot kami sa tatay namin. Oo. Sa father po. So yung discipline po na yon mga kapatid, ay kailangan po nating lahat. Kasi alam nyo, pag hindi po tayo, mapapariwara eh. Mapapariwara. Ikaw, Kuya Ernie, ano ang pinakamasaklap na discipline na ginawa Nanay sa'yo ko. ni Lord na pagka hindi ng pamamaraan na ginawa niya, hindi ka makikinig? Nakulong sa Thailand. Si Kuya Ernie, Marami. kailangan pang ilaglag ni Lord sa Marami. From the second floor ng Masyado kasi ako nag-enjoy doon. Oo. Hindi ba? Napakasakit nun at napakasaklap. Nung Pero iyon. kung nasa Panginoon ka, even the most painful experience will eventually bring blessing to you. Oo, totoo. Kung naintindihan mo yung iyong pagkatawag. Totoo yan. Yun ang kagandahan pagka anak ng Diyos. Oo. Yung relationship ninyo ni Lord, hindi nawawala kahit dumadanas ka ng pagsubok. Kasi yan ang unang-una mong pinipreserve eh. Oo. Yun ang binibigyan Kaya mo. tuloy, kahit na minsan, yung dinaranas mo sobrang sakit, Sakit na. hindi mo makuhang magtampo kay Lord. Yes. Kasi naiintindihan mo because of the relationship that you have with Christ. Kasi sasabihin mo, tatay ko yan, pwede ba naman akong pabayaan yan? Di ba? Yan. Naalala ko nanay ko, pag pinapalo ako, ang gagawin ko, sisiksi ko yung sarili ko dun sa duster niya. Kahit napaluin niya ako, ang katwiran ko, kahit na ano pa, alam ko mahal mo ako, nanay kita. Oo. Kaya sisiksi ko pa rin yung sarili ko sa kanya, kahit kinugulpi na niya ako. Oo, merong mga batang ganun, di ba? Habang pinapalo mo, akap ng akap, sa'yo. Akap po. O kaya tuloy parang minsan, pati yung mga magulang na nagdidisiplina, mapapaiyak Napapaiyak na. Oo. So, discipline is needed, mga kapatid. Do not resent discipline. Kailangan po nating lahat yan para maging mabuting anak po tayo sa ating mga ama. At ang pinakahuli po, dun sa sinasabi ko sa inyo, yung sa 17 din na nabanggit ko na rin kanina, we share in His sufferings. Yan. Ayaw din natin masyado yan. Yan ang ayaw. Oo. Pero mga kapatid, Christians will suffer, period. And it's a privilege. In a sense. Totoo, it is. Oo. Pero hindi natin nakikita lagi ng Totoo. privilege siya. Oo. So Christians will suffer. Wala pong hindi, mga kapatid. Hindi lamang po yung the pains of this world na hinaharap ng lahat ng tao. Kung hindi, magsasuffer tayo because we are Christians. Double nga yung atin We suffer the same sufferings kagaya ng maraming tao, tas we suffer the suffering of being a Christian. Correct. Na hindi sinasuffer yon ng mga non-Christians. So, si Lord po faced rejection because of who He was. The same will happen to us. Correct. Kaya minsan, di ba, pagka umiiyak, merong isang umiiyak, ano ba nangyari sa'yo? Kasi hirap-hirap ng kalagayan ko ngayon. Minsan may nasabihan ako, special ka?
Sabi ko sa kanya, special ka? Sabi ko, si Kristo nga nag-suffer eh. Ikaw ayaw mo? Sabi ko, are you greater than the Master? Oo. So lahat po tayo, mga kapatid, will suffer. Alam mo kung bakit ka magsasuffer? Because you are a Christian. Si Lord noon, kaya galit na galit ang mga Pariseo dahil ine-expose niya yung kanilang kasalanan. Tayong mga Christians, wala pa tayong sinasabi, lalo na pumunta ka sa mga kamag-anak mo, sa bahay ninyo, yung mere presence mo pa lamang, minsan ine-expose na kung ano yung mali sa kanila. Kaya mere presence mo pa lang, naiinis na sila sa iyo. Naiinis na sila. Yun ang kasi alam nyo, ang tawag po doon is family likeness. Hindi ba kapag ka ang tatay mo sa mundo, hindi magandang miyembro ng society, pati ikaw, ang tingin sa'yo, hindi rin maganda? Damay-damay yan eh. Damay-damay isang yun. angkang kayo eh. Oo. Ngayon, ang ating Ama sa Langit, nung anak niya ay pinadala niya sa lupa, nag-suffer ng todo. So, like father, like son. Kaya kung ano po ang sinuffer ni Kristo, wag na lang sana tayong umabot dun sa ipako din tayo sa krus, hindi ba? Pero may mga sufferings po. Kasi alam mo, ang Diyos works through us. Hindi ba? Sa lahat ng circumstances natin. And ang kanya pong purpose doon is to conform us to His image. Kaya, bago ka maging katulad ni Kristo, ay may daranasin ka ng mga dinanas din ni Kristo. Kung ano yung dealing sa anak, siya rin dealing sa atin. Yes, mga kapatid. Kasi alam nyo, although tayo po ay adopted, tandaan natin ha? Ampon. Although we are all adopted, ang Diyos, ang ating Ama sa Langit, actually, inimplant sa atin ang nature ng kanyang anak. Correct. Implanted po sa atin ang nature ni Kristo. Kaya po, bilang si Kristo, anak ng Diyos, tayo po ay naging anak na rin, we resemble the Son of God. Kaya ang tingin sa atin ngayon, di ba nakikita niya yung anak niya? Kaya ang tingin sa atin ngayon, anak na rin niya. Kaya nga tayo adopted. So as we bear po the family likeness of suffering of Christ, we become more and more like the Son. We become more and more like Christ sa pamamagitan po ng mga sufferings na yan na dinaranas po natin. Kaya, nadidevelop yung character natin, yung attitude natin. Yun ang privilege no, ng suffering. We get to be more like Christ. Yun ang privilege doon. Which is the very goal, no? Oo. Christ-likeness. Kaya kapag kayo, nire-resent mo yung mga suffering na yun, nire-resent, para ba sinabi mo, uy, kamukha ka ng tatay mo. Hindi Parang ganun ang sinasabi mo. Kapag inaayawan mo yung mga sufferings mo, parang sinabi, uy, kamukha ka ni Kristo. Hindi, no? Diba? Merong mga anak na ganun eh. Kamukha ka ng nanay mo. Diba? In Jesus' name. Nirebuke pa talaga. Nirebuke pa dahil ayaw no? So, ngayon po, ayun yung mga privileges na meron po tayo, mga kapatid. Embrace discipline. Embrace suffering. If it is coming from the Lord, pwera lang po yung suffering brought about by your own sinful action. Yes. So, i-embrace mo yung sufferings because you are a child of God and His discipline. Now, ang sabi natin kahapon, to be a child of the King of Kings, di ba? Royalty ka. Is so much blessing para sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Pero sabi ko nga sa inyo, yet there is no privilege without responsibility. So meron tayo, maski naman dito sa lupa kung ikaw ay isang anak ng isang halimbawang politician, or isang prominenteng pamilya, ama, hindi ka po pwedeng
basta-basta lang ang iyong pamumuhay. Yan ang topic ko. O, ituloy mo na ngayon, Kuya Ernie. Ako na? Oh, ikaw na. Okay. Ikaw Nung na. pinag-aaralan ko nga ito, natutuwa ako kasi, basahin ko na lang, dire-diretso na tayo. The responsibility of a child of God, pero may subtitle, The Bigger Picture. Ayan. Kasi madalas sa ating pakikipag-ugnayan, ang nakikita lang natin lagi, aminin man natin o hindi, yung interest natin. Yes. Kaya nga yung Lahat mga... naman no? Oo, karaniwan nga yan, ano ba makukuha ko dyan? At inuuna natin lagi yun. Ayun, oo. Ngayon, basahin ko muna yung pinanggalingan ng pag-aaral. Proverbs 22:1. A good name is to be chosen rather than great riches, loving than gold and silver. Ay, nabanggit ni Sister kanina na kinumpara tayo sa membro ng isang prominenteng pamilya. At pagkapag royalty nga royalty, no? At tayo ay nasa royal family, yun nga yung reality na yun, kailan makita natin Kaya hindi natin makita yung privilege Nakakalimutan natin that we are already in the royal family. Bagamat tayo ay sabihin, let's use the worst scenario, galing ka sa basura, abay dinala ka ngayon sa palasyo, no? So, nakita natin dito, napakahalaga na ma-preserve ang pangalan. Kasi pag sinabi mong ama, doon ang galing apelyido mo So sa madaling salita, pagka yung pangalan na yun, doon nagmula, dapat ang intention mo doon dapat hanggang sa kahuli-huli ang henerasyon, dapat maganda ang reputasyon nito. Iingatan mo Iingatan mo. Tayo rin naman, ang pangalan natin ay Christian, no? Markado tayo doon Lahat ng anak ng Diyos ay may apelyidong Christian. Kumbaga Ernie a Christian, Ria a Christian. So may reputasyon tayong dapat bantayan. Alam niyo kung bakit? Nakakalimutan natin na ang ating ginagalawan bilang Kristiyano ay hindi democracy. Pag democracy kasi, kung ano karapatan ko, may laya akong gawin. Wala ho tayo, ang kingdom of God is monarchical. Yes, hari. Pamilya. Dahil sa Diyos, theocracy. Pamilya. Sa madaling salita, tayo ay nanggaling sa isang maharlikang lahi at ang buong membro niyan ay maharlika lahat. Yun ang monarchy. Yes, ang monarchy. So yung sinabi ko... Yung sinasabi niya kasi is monarchy dahil hari Oo. Hindi tayo democracy na pwede natin gawin ang gusto natin. Lalo na kapag ikaw ay anak ng hari. Napakahalaga na doon muna tayo sa general concept na kung ikaw ay isang prinsipe, lahat ay gagawin mo para ang reputasyon ng iyong ama. At hindi lang, kundi buong paghahari. Sabi mo nga, hindi lang doon sa pinanggalingan, kundi lahat, di ba? Yes, tama. Yung paghahari ay maging maganda ang reputasyon. Remember, we are identified with Christ. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork created in Christ to do good works which God prepared in advance for us to do. So lahat tayo, when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we become a member of the royal family. Yes. We become a part of the monarchy. So doon pa lang may responsibility ka na. Papasok na yung responsibility mo dito. Bakit ganun katindi? Kasi nga, when you identify yourself with Christ, you identify yourself also with the Father. Yes. Kaya sabi, di ba, sabi dito, John 30, for the Father and I are one. So hindi na pwede natin takbuhan yung katotohanan na yun sa buhay natin. At kung naintindihan natin ito, mas madaling maintindihan yung privileges Kahit doon tayo magsisimula sa punot dulo, saan ba tayo where are we coming from? Where are we coming from? No? So we are identified with Christ, so we are also identified with the Father. Okay? Sa Exodus 27, ito, may isa akong nakita dito. Minsan, ang nakikita lang natin ay kapraso. Basahin ko muna. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumamit ng walang kabuluhan. Minsan akala natin, ay
ay huwag mo gagamitin ang pangalan ng Diyos sa salita pagsasalita lang. ng walang kabuluhan. Pero when you identify your Christ, you are identified with the Father, dala mo yung pangalan Oo. So hindi ka pwedeng mamuhay ng gusto mo kasi in that sense, you are violating the commandment of God, which says, huwag mong gagamitin ang pangalan ko sa anumang walang kabuluhang bagay. So, hindi lang yan sa salita. Hindi lang salita yan. Yung buong buhay mo, dala mo pangalan Oo. So pag winaldas mo ang buhay mo na ikaw ay Kristiyano, ang buhay mo ay walang responsibility, hindi mo nakikita na ikaw ay inilagay ka sa isang magandang lugar Oo. Di ba? Inilagay ka nga, tama ka. Maganda yung kinalalagyan mo, kaya tuloy, bantay na bantay ka ng lahat. Oo. Tinitignan ka Yes. At kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, ay yan ang responsibility ng kailangan bantayan mo. Na ang pangalan ng Ama ay hindi masisira. Sa tao naman, ganyan din naman, di ba? So makita natin dito, we bring the name of the Father wherever we go, and we no longer have the freedom to use it at will. Either we bring honor or shame to His name. Sa ano na lang, sa England na lang, di ba? Yung monarchical yan, di ba? Tignan nyo yung nangyari kay Harry, no? Kasi umiwalay siya dun sa dapat na norms ng isang prinsipe. So, nag-suffer siya. So, sa atin, much more. Yes. Because we are not just a member of the earthly monarchy, we are member of the heavenly monarchy. At ang pangalan ng Diyos ang laging nasa, ang tawag doon, pwedeng malagay sa kahihiyan o pwedeng malagyan At stake lagi. At stake, okay. Every action, every word, every choices that we make, it's always the Father's name that is at stake. Yes, Totoo yan. Sabihin, totoo. kala mo ba Kristiyano Oo. yan? Kahit na ayaw mo. Kahit na sabi, wala akong pakialam, basta gagawin ko. Ay, hindi pwede Kasi in-identify ka na nga as Christian. Unang-una, wala ka namang utang na loob. Inampong ka na nga Di ba? Tapos sisirain mo pa yung pangalan. Oo, hindi mo man lang nabigyan ng pagpapahalaga. Sa tao na lang di ba? Inampong ka ng mayaman pagkatapos ginano. Ano pa kaya sa Diyos, no? Kaya nga minsan sasabihin, sino ba tatay nito? Yun lang ang tanong. Iba pag may malikot na bata, tatay, kanino bang anak yan? Laging ganun tanong sa atin. Well, at least nung araw, ganun ang tanong lagi. Sino ba ang tatay? We don't only bring shame to ourselves, but also to the name of our Father in heaven. Ang hindi alam ng maraming Kristiyano, ikaw pa lamang sa ginagawa mong yan, pinapahiya mo na sarili mo. Much more, hindi lamang ang sarili natin dahil tayo'y naroon na sa ganong kalalagayan. Whether you understand it or not, whether you are conscious of it, pinapahiya mo ang pangalan ng tatay mo. Kaya sabi nila, ay wag na lang mag-Kristiyano. Ganon din pala paano may lalapit sa atin kapag ganoon? No? So tingnan natin let's look at the responsibilities of a child of God in the bigger picture. Wag lang yung, paano ba ako mabibless? Paano ba ma-answered prayer ako? Paano ba matatapos ng problemang ito? Doon tayo lagi nakatingin We need to see the bigger picture. And the bigger picture is on that established truth that we are children of the King. Tayo'y mga anak ng hari. So number 1, to conduct ourselves worthy of the name of the Father. So lahat ng ating gagawin, ang mga prinsipe, may meron niyang kung kailan magbabaw, kung kailan kakilos. Sabihin na natin in a sense, sa tao naman kasi yun, may mga protocol. Yes, may mga protocol. Ito dapat. Kung ang tao mismo na naghahari dito, may protocol, ay mas matindi sa atin. May protocol din po tayo because our life is now umiikot ang ating buhay bilang isang prinsipe, bilang isang prinsesa. Kaya hindi ka kawawa. Alam mo, Kuya Ernie, kaya minsan nagsiset ng mga protocol kasi tayo yung magsiset ng example. Oo, tama. Tama. Sa buhay Kristiyano, yun ang dapat. Kaya nga sa 1 John 3:3, and everyone who has this hope in Him purifies himself as He is
pure. Ayan. Diyan pumapasok Yes. ngayon yung, kumbaga, mission statement ng monarchy or the vision of the monarchy is holiness. Tama. No? Minsan kasi sabihin, mabait na naman ako. Hindi porket mabait ka, banal ka na. Oo. Hindi porket na, sasabihin nga, ay, hindi na ako umiinom. Hindi na ako naninigarilyo. Ay, wala na akong bisyo. Wala ka nang ambisyo, sinungaling ka pa rin hanggang ngayon. Wala kang ambisyo, wala ka namang ginagawang mabuti. So may protocol tayo dahil nga lahat ng kilos natin hindi pwedeng hindi tayo mapulaan ang Ama na siyang hari. Tandaan natin lagi, everything we do, anything, kahit nag-iisa ka, tandaan mo, mapupulaan at mapupulaan ang Ama if we don't live the kind of life that He has already given to us. Kaya nga sabi mo kanina, ibinigay na nga ang kapangyarihan upang magawa tayong banal at yan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No? Ang isang ginamit ko nga dito, para lang mas maintindihan natin, kagaya ng mga Ayala, no? Prominente sila, no? It draws admiration and respect by the name alone. Yeah. Kaya nga nagbibula, ano pangalan mo? Ernie Acayan I. Ayala. Di ba? Kasi marinig mo lang yung Ayala, andun na yung respeto agad eh. Andun na kagad yung, wow. Oo. Di ba? Parang, kailan kaya natin sasabihin, wow, anak ako ng Diyos. Diyos. O kaya, wow, anak ka pala ng, which is actually, we can actually glimpse that. Sabihin, uy, Kristiyano yan. Di ba? So sa madaling salita, bakit nasasabi dun sa taong yun na, bakit may respeto? Bakit may admiration? Kasi yung Kristiyano yun, iniingatan niya ang pangalan ng kanyang Ama. Alam mo, pag na-appreciate mo rin yung pagiging Kristiyano mo, masarap ng pakinggan sa tenga, yung pag sinabing, uy, Christian yan. Di ba? Daig pa yung sinabihan ka na, ang apelido niya ay ganito, di ba? Pero pag uy, Christian yan, iba na yung ano. Parang highest compliment. Oo. Maliban sa, uy, ang pogi niya. Oo, iba na nga ang yung dating ikaw ng, mismo, uy, minsan Christian na, yan. ikaw mismo ay, Na thank dati you, Lord. kinahihiya mo pa eh, nung umpisa ka. Hindi naman masyado, sabi natin. Kasi baka sabihin, lumagpas ka na sa langit. Si Christian yan. Hindi naman masyado, ginagano natin. Pero ngayon iba na, no? At hinahanap natin yan. Uy, Sa totoo Christian lang. yan. Uy, thank you, Lord. May Diba? nakikita nun sa akin na ano. Oo, di ba? Ibig sabihin is nagagampanan mo yung pinagaganap sa'yo ng Ama, no? So, ang mga Ayala nga will do everything to make sure that the name remains to be unblemished. Siguraduhin natin na hindi madungisan ang ating mga, thank you madungisan ang pangalan ng ating Ama. Kung ang tao nga kagaya ni Ayala, kasi di ba pag narinig mong Ayala, pag narinig mo yung project ni Ayala, parang, ay, maayos yan. No? Sobra yung, kailan kaya darating na, ay, Kristiyano yan. Uy, meron na rin. Meron naman. Oo, din, sabihin nila, ay, magandang kadil yan kasi Kristiyano yan. Totoo Hindi yan. ka lulukohin yan. Totoo yun. Ayan. Kaya huwag kayong nanluloko kung Kristiyano kayo kasi sasabihin nila, Kristiyano, nanluloko din. O kaya wag, ingatan mga kapatid. Sa madaling salita, pangalan pa lang asset na. Pangalan pa lang may value na. Yes. Okay? So our responsibility is to preserve the holiness of the name of our Father in heaven by striving to live a holy life. Striving to live a holy life, tama. Hindi magpakabait, okay? Kasi pag magpakabait, standard mo eh. Uy, mabait na ako. Pag sinabi mong holy life, it's the standard that we live up to set by our Father. Masabi mo yan, yung living up to the standard nung maraming mga tao, pag sinabi mo, handa ka bang mamatay para kay Kristo? Amen! Ang dami naman talaga who are willing to die for Christ. But how many kaya are willing to live for Christ? Magandang sinabi ni Oswald Chamber dyan. Sabi ni Oswald Chamber, hindi kailangan ng Diyos ang patay na alay. Kailangan niya buhay. Ano gagawin nga naman niya sa patay? So may standard. Hindi tayo pwede mag-set ng sarili nating standard. Dati ganito ako ngayon. No, there's more. Remember, royal family. Kung ordinary family ka, sige, bahala ka. And the duty po, mga kapatid, of being a child of God is not to glorify self, but to glorify Him who called you to be His own. Correct.
Tama. Kaya nga, di ba, ang standards, 1 Peter 15 to 16, be holy as your Father in Is heaven. holy. Kung ano ang tatay, kung sino ang hari, dapat yung mga anak, ganun din. Eh, sinasabi mo kanina, tawag ko, spit and image. Spit and image, Pag sinabing tama. spit and image, Parang para kay pinagbiyak na bunga, tama ba? Oo, Para kayong ganun, pinagbiyak na bunga. Nakikita ko ang tatay ko, Sa'yo. tatay mo sa'yo. Oo. Ayun. Kasi nga yung standard ng ama, nabubuhay doon sa anak. Tama. So hindi yung mabait na ako, kundi nakikita na ba ang ama sa iyo. Totoo yun. Kasi, kailangan ng amang makita, hindi ikaw. Kasi, ang self-glorification po, mga kapatid, makes it impossible na yung glorification of God. Hanggat meron kang self-glorification, imposibleng makita ang glory ng Diyos. Minsan mga Kristiyano kasi may tawag doon yung usurpation of authority. Para bang inaangkin mo na, nakalimutan mo kaya ka nandyan at kaya mo nagagawa lahat yan, ay bunga ng kagandahang loob ng hari sa iyong buhay na tinawag kang anak. Kaya kayo pinagbiyak na bunga kasi nauna yung tatay mo, tapos May naging... model. Oo, may pinagkuhanan. Huwag kang May gumawa pinagmulan. Huwag kang gumawa ng sarili mong identity, kumbaga. Ayan. Pangalawa nga ba to? Pangalawa. Trust our Father's plan without reservation. Psalm 27. Some trust in chariot and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. May kanta tayo dyan. Ano siya eh? Sal? Some trust in Sal. chariots, di ba? Ano nga yung kanta natin dyan? Some trust in chariots, some May trust in Tagalog horses. tayong kanta dyan. Ako ba yun? Sige nga. Matibay na. Kanyang kadakilaan Sa kanyang pulpad, sa lahat ng oras. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan sa lahat ng oras. Ito. Mayroong umaasa sa taong pagdigma at may Sa sa kabayo kabayo naman ang tiwala. Ngunit ang sa atin matibay na kuta ang kapangyarihan ng Diyos na dakila. Ayan. O, diba? Kinatahan bigla si Kuya eh. Hindi, okay lang yun. So, nabubuhay sa atin na, may kanta pa nga tayo. Sa madaling salita, merong plano ang Diyos. Kaya may lumapit sa akin na, payayamanin ba ako niyan? All the while, when we come to God, the first question is, ano makukuha ko dyan eh? Nasa atin na ang lahat. All the spiritual gifts are already given to us through Christ. Walang bawas, walang kulang. Kaya lang, hindi natin naganap na naunawaan kasi hindi natin naintindihan. Hindi naintindihan yung pribileyo at hindi ginagawa yung responsibility. Pero kung ginagawa natin yung kapatid, lalabas na lang kusa yan. Bakit? Nasa iyo na eh. Nasa atin ang lahat. So kailangan, yung plano ng Diyos ang masunod. Yung sinasabi mo nga kanina, minsan may pinto ang sumara. Di ba? Bigla ka nagkasakit, hindi ka natuloy dun sa magandang trabaho. Di ba? May mga ganon. Kasi nga, siya at ang kanyang plano bilang hari, ang siyang mangingibabaw sa buhay natin. Kaya nga, the bigger picture, sabi nga, it's not about us. It's all about Christ. So yung plano niya ang dapat masunod. A family, ginamit ko lang ang Ayala para medyo mas madali tayo maka-identify. A family name like the Ayalas has value. Siguro ang isang Ayala pupunta sa isang car dealer, no? Magkano yan? Sige, ihatid mo na sa bahay. Hindi naman, hindi pwede. Sobel Ayala. Okay, sige po. Di ba?
pangalan pa lang, bayad na. Pangalan pa lang, pagpapala na. Kaya sabi mo kanina, kasi kinahihiya natin yung pagiging Kristiyano. Kapatid, susi yan sa maraming blessing. Okay? So, their family has a track record of excellence and profitability because of the wisdom handed down to them by their fathers. Hindi yumaman ng ganyan yan. Ano lang, naalala ko lang, Kuya, doon sa sinabi mo kanina, pangalan pa lang, bayad na. Nung linggo, kami ay galing ng Mendez. Pinadaan kami ni Ate Waze sa iba. Pagdaan namin, napadaan kami, yung kinain ninyong mais nung linggo. Na oo. Tapos, may mga ibang binili pa kami. Sabi nung yung ate doon, ano ba kayo? Christian ba kayo? Sabi niya ganon. Sabi, opo. Sabi niya, Christian din ako eh. Sabi niya ganon. Kaya, yung mais, pinatawad na nga kami, yung 120, naging 100 na lang, dinagdagan pa kami ng isa pang supot. Wow. Hindi kami humingi. O, hindi ba? Kaya yung sinasabi niya, pangalan pa lang minsan, bayad na. Huwag lang gagamitin sa mali. Oo. Huwag maglalagay. Naranas din namin libong yan sa San Pablo. Sumakay kami ng tricycle. Tapos, ang ganda nung sa amin, reception sa amin, sabi, mga misyonaryo ho kayo, no? Paano mo nalaman? Hilat sa pa lang ng mga mukha ninyo, yung mukha na kayo. Sa madaling salita, meron na kaagad na value, the fact na Christian ka, by the grace of God, napapamuhay mo, nakikita pala. Hindi ka pala kailangan magsalita talaga. Hindi ba? Kasi nga, yung siguro, kagaya ng mga Ayala, may track record na, may pinagmulan yan. Hindi yan basta nangyari. Pinlano ng mga matatandang Ayala yan at may formula yan. Isang ang formula dyan, hindi ka basta pwedeng magpakasal sa isang Ayala. I-examinin ka, psychological background and everything. Totoo naman yan. It's a public knowledge. No? So sa atin, napakaganda na maintindihan natin that we also have a family track because the wisdom that we have right now comes from the Father. No? So kailangan sundin natin kung ano yung plano ng Diyos. Na kung, kaya nga, we are not disappointed, we are not frustrated in the long term. Why? Because in the immediately we would realize, ito ang plano ng Ama, ito ang susundin ko. Bakit? Ito ang magpapalawak ng paghahari ng Diyos dito sa daigdig. Okay, nabanggit mo Kuya Ernie yung pagpapalawak. Kapag ka po tayo ay tinanggap natin si Kristo bilang Ama natin, tayo po ay binigyan ng power not only to make your life better, but also the quality of life ng pamilya mo, ng church mo, ng community mo. So, hindi po natatapos sa atin yung kagandahan ng buhay. Responsibilidad po ng lahat ng anak ng Diyos na pagandahin din ang buhay ng mga kamag-anak nila. Kaya nga marami tayong mga kapatiran, nung sila naging anak ng Diyos, gusto nila na yung kanilang mga kasambahay, yung makasama sa bahay, maski yung kanilang mga angkan sa ibang lugar, ay maging anak din ng Diyos. Kaya tayo nagkakaroon ng mga outreaches. Yun na lang outreaches na, kagaya ng Laia nung pumupunta ako doon kulay itim ang damit mo. Paglabas mo ng Laia, kulay puti dahil sa alikabok. Oo, diba? Pero ngayon, hindi na ganon. Nang makatanggap ng karunungan galing sa Diyos, makita mo talagang ang favor ng, yun nga doon sa Proverbs 22, yung favor ng Ama ang hinahanap natin. Sabi naman ng iba, konti lang tayong Christian, ano ba naman magagawa mo? Talo tayo dyan kasi marami. Mga kapatid, ang mundo po talaga is parang corporate responsibility kasi yan. Pag sinabi mong corporate responsibility, do your part. However small it is, do your part. And that is what is kingdom living is all about. That's kingdom living. Sabi nung iba, ako lang kasi yung Christian, ako na lang ang hindi gumagawa ng ginagawa nila. They do your part. Hindi ba? Saan ba nag-uumpisa yan? Sabi nga, the power of one. Oo, doon sa isa na yon. So, yung responsibilidad po natin bilang anak ng Diyos, hindi lang po nagtatapos sa atin. Actually, we are active participants in the mission of God. Yes. Kaya nga sa John 17, di ba?
I'm not only praying for them, sa mga disipulo, but I am praying for those who will believe in me through them. Yes, So totoo kahit ang yun. Kristo ay hindi, ay sabihin natin, hayahay na sa trono. Hindi, He is actively interceding for all of us so that the plan of the Father will be fulfilled. So napakahalaga yun na, at ang maganda, again, it's a privilege that para ipagkatiwala naman sa iyo yung mission ng kaharian ng Diyos sa atin ibinigay. No? So, we are active participants in the mission of God and active participant in the work He initiated. So, merong pinagmulan. Hindi yan yung basta gagawin ko Basta yung naging gusto. gano'n na lang, oo. Nagsimula yan kay Kristo at yung ginawa ng Kristo ay pinagpapatuloy natin. Tama. So, hindi tayo gumagawa ng sarili nating mission. May mission talaga. That is kingdom for the sake of the kingdom. Huwag natin kakalimutan yon. We are living, we possess kingdom living. Sabi mo nga, hindi para sa sarili mo lang yan, no? Unang-una, hari ka, principe ka, nagli-lead ka. So, dapat maging active ka dyan. Siyempre, sa pamilya mo yan. Kaya nga sa Deuteronomy 28:1, may pangako ang Diyos. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. What is this kingdom that is set above all the nations of the earth? The kingdom of God. Ang paghahari ng Diyos sa sandaigdigan ay magaganap at magaganap kung tayo ay patuloy na gagampanan kung ano ang layunin ng Ama. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo ko. Unahin mo yung plano ko. Tandaan mo, hindi kita binigyan ng responsibility na walang pribilehiyo. Tama. May authority ka. Gamitin mo yung authority. Yun ang problema. Pag hindi naintindihan, eto maririnig mo, ang hirap maging Kristiyano. Magmula na maging Kristiyano ako, tumami ang problema ko. Ito pa, huwag kang masyadong lalapit kay Kristo. Bakit? Dadami problema mo. Ito po yung salita ng mga taong mangmang sa salita ng Diyos. They don't understand their privileges. They don't understand their... Magsasabi, hanggang dito na lang ako. Ito pa okay na pamilya ko, wala na kaming problema sa pera, hindi na kami nag-aaway, may mga sasakyan na kami, okay na kami. na ako. Yun ang delikado. Yun ang delikado. So yung plano ng Diyos, yung purpose ng Diyos, natigil na kasi ang purpose mo natupad na. Ang ganda ng buhay ninyo. And that is where the danger lies. Kaya nga sabi, di ba, prosperity can destroy you. Oo. It's not because yung pera, kundi nakakalimutan natin yung plano ng Diyos para sa lahat. Number 3 is to bring honor to His name. Isaiah 26:8. Yes, Lord, walking in the ways of your laws, we wait for you. Your name and renown are the desires of our hearts. Yung sinasabi mo kanina. Kasi kailangan po ma-realize natin, mga kapatid, na kailangan po ma-distinguish natin yung sarili natin bilang anak ng Diyos differently from the children of the world. Kung gusto mong maging espesyal ang trato ng Diyos sa'yo bilang anak niya, kailangan i-distinguish mong yung sarili mo from the world. Kumbaga parang, yun nga yung kanina, kasi anak ka ng Diyos So, kung anak ka ng Diyos, dapat namumuhay ka ng kakaiba kesa dun sa mundo. Kasi kapag sinabi mo, anak ka ng Diyos, tas ang pamumuhay mo sa mundo, paano? Sabi nga natin kahapon, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Totoo yun. So, kailangan distinguish ka. If you want to be treated differently by your Father in heaven, kailangan makita rin yung kaibahan sa'yo. Kung ikaw ba'y anak ko o anak ka ng dyablo. And that's a great responsibility, by the way. Napakalaking responsibilidad na. No? So, dito sa mga Ayala, preservation of goodness, meron akong gustong ipakita. Christians must leave a godly legacy. Matatapos at matatapos ang buhay natin. Dito, May susunod na henerasyon. So ang sinasabi sa atin, to preserve the good name of the Father, we must leave a good legacy. Itong legacy na ito, basahin ko muna. Proverbs 13:22, a good man
an inheritance to his children's children. No? An inheritance is not limited to money. It also includes godly character, qualities like integrity and trustworthiness. So, minsan nakala, di ba, iba, kayod ng kayod para may pamana, naubos. Bakit? Yung buhay na maka-Diyos nakakalimutan. Kaya hindi nagtuloy ang misyon ng Diyos sa pamilyang yon. Bakit? Pinamana lang niya pera eh. Pero sa atin, I like to use that. Bakit ganun na lang hanggang, ilang taon na yung mga Ayala, hindi ba? For so long. Why? Because they make sure each one leaves a good legacy. Sabihin na natin sa business, merong purpose, may formula ang mga Ayala kung paano magpatakbo ng business. Sinisigurado nila na yung formula na yun ililipat sa susunod. Kaya nga, napaka-importante po mga kapatid na ituro na natin yung salita ng Diyos sa mga anak natin. Correct. Yung sinasabi niyang legacy, di ba? Sabi niya, yung mga prominenteng pamilya sa society natin, nagpapatuloy yan kasi merong ipinapasa from one generation to another. Kaya kapag ka po tayo ay masyadong tahimik tungkol sa ating pananampalataya, hindi po natin maipapasa yan sa mga anak natin. Kaya nga, di ba, ako natutuwa ako nung isang araw, si Joel daw kasi, hindi niya alam kung magtatrabaho na ba siya, gusto niya magpahinga, ganon. Anak, ano bang ano mo? Sabi daw nila, anak, ikaw, kung dito mo gusto, ganon, kasi ikaw naman yung magtatrabaho. Okay lang yun sa amin. Kaya malaki sweldo, kaya maliit. Ang sagot ni Ana, okay din sa amin, baka gusto mong mag-full-time. Baka gusto mong mag-full-time, di ba? So, wag nating itigil sa atin yung legacy ng Diyos. Correct. Ipasa natin, mga kapatid. Ipasa natin. Para yung pangalan mo bilang Kristiyano ay manatili. Sabi nga niya, binibuild yan ng mga prominenteng pamilya. Let us also build yung legacy na pagiging Kristiyano natin mo. lalo na. Kung ito nga mga tao pa lang, dito pa lang sa lupa, kung pag malasakit sa pangalan At yun ang ng gusto Ama. ng Diyos. Oo. From generation to generation, I will be their God. Correct. Oo. Kaya nga, combining a financial inheritance, kasi inheritance, nabanggit na rin lang, kasama talaga yan. Combining a financial inheritance with wisdom and godliness ensures that the next generation will also manage God's blessing, God's way, for God's glory. Kasi, God's prinsipe ka, hindi mayaman ka. Kung mag-violate ka, so maghirap ka, not unless there's a will of God na daanan mo yon. Otherwise, yung plano na, ginawa kang prinsipe, tapos paghihirapin ka. Oo. Alam mo, merong reason kung bakit meron talaga yung sana, sabi mo kanina, sa mga royal families, may reason kung bakit may mga tinitiwalag. Oo, totoo yan. Kasi nga, alam nila na yung privilege na nilagay sila ng mga nasasakupan nila sa ganyang posisyon, along with that privilege ay may responsibilidad. So, nasa kaisipan nila yon na kailangan meron akong example na maiset sa mga tao. Kaya minsan, kahit na masakit sa kanila, meron talaga silang... May sakripisyo talaga. Oo. May sakripisyo talaga. Mahirap talagang maging prominente ng isang member of a family, much more of a monarchy. Because it requires the highest discipline. Totoo yun. Tayo yun. So, maganda dito, makita natin, hindi lamang yung legacy, kundi yung legacy na talagang isang anak ng Diyos ay pinagpala. Hindi dahil sa bigay ng bigay lang ang Diyos, kung hindi yung pamamaraan ng Diyos na nanggaling sa Diyos din, na tinutuloy natin at ibinibigay natin sa susunod na henerasyon, makikita, mga anak nga ng Diyos ito, mga ito. Because not only because of the blessing, of course, but of the ways of life, the lifestyle na masasama. Kagaya sa atin, tithing, number 1 talaga yan. Pagka ikaw ay Kristiyano, ay imposible hindi ka tither. Imposible kasi talagang yan ang isang bagay na nagpapakilala na ang lahat ng bagay na ating tinatamasa ngayon ay bunga lang ng kagandahang loob ng Diyos. And finally, we have the responsibility to preserve, ito yung binanggit mo rin kanina, we have the responsibility to preserve the family
of God. Yes. Hindi pwedeng, ay bahala. Imagine mo yung membro ng pamilya na, bahala ako kung ano makakamkam ko dito, ano yung authority, ako gusto ko, ako lagi ang CEO, ako, hindi pwede. Alam mo, meron kasing mga, nakakalungkot din, meron kasing mga, mga magulang ay mga Kristiyano, tapos sasabihin nila, okay na yung ako na lang ang Christian. Bakit? Para daw hindi na dumanas yung mga anak nila ng mga sacrifices, Ayun na yung nga. mga discipline, sufferings Ayun na na dinanas nga. nila, parang mali yata ang Oo. dating sa iyo. Yun na nga, liability ang dating sa iyo ng discipline and sufferings. Kaya ayokong pamana sa mga anak ko yan. Kasi nga hindi naintindihan. Di ba? Sa Hosea, my people perish because of lack of knowledge. Kaya ayaw mong ipamana kasi hindi mo gusto. Hindi mo naman naintindihan yung dinadanas mo sa'yo. Minsan nga nangyayari, ang pakiramdam mo, pinarurusahan na naman ako ng Diyos. Kasi ito yung kasal. Meron akong naringgan ng ganyan. Kaya ako dinadanas ito kasi pinarurusahan ako ng Diyos. Bunga ng kasalanan kong, no, hindi mo naintindihan na ipinako na lahat, bayad na lahat yan, at yung dinadanas mo na ibahagi ng layunin ng Ama sa'yo. Hindi ka pinarurusahan. So, ang nangyayari, ayaw din niyang parusahan yung mga anak niya. So, nakikita natin to sa Romans 14:7. For none of us lives to himself and no one dies to himself. Yes, So, andun yung tama pagmamalasakit sa kapatiran. Ang kapatid mo ay makadanas din ng kagandahang loob ng Diyos, makasunod din. Kumbaga, one spirit, unity, no? Unity in the body. Isang takbo natin. Kung may naliligaw, hala, sige, tulungan. Kung may nadi-discourage, itaas uli. Hindi mo pwedeng sabihin, basta ako na-bless na, bahala na sila. Hindi po pwede yon. And for the final verse, Romans 14:19, let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Tama. Sabi nga, huwag kang intrigera. Huwag sa'yo manggaling ang mga hindi magagandang balita, mga masasamang kwento. Huwag sa atin manggaling kasi it will definitely break the unity in the body of Christ. So ito po ang responsibility at gusto kong gamitin, the royal responsibility of a child of God. Thank you, Yan, Lord. mga kapatid. So, what are you doing, mga kapatid? What are you doing for Christ that is different, di ba? Kakaiba from the people of the world. Yun kasi ang pwede mong itanong Or are you just like everybody else? Di ba? Hindi ka malaman kung kaninong anak ka, kung anong apelido ang nire-represent mo. Bakit? Kasi kaparehas ka lang ng marami. Maganda yung kasi we are set apart. So, kailangan, sanctified We are set apart. So, kapag ka set apart ka, kasi sinabi mong set apart, kakaiba ka kaysa sa lahat. Di ba? Kakaiba to, kakaibang lahi. Hindi ba? So, tayo po ba'y laging nakikita sa church, pero hindi tayo nagsoshow ng evidence of Christ within us. Yan ang mga tanong na, I think it's about time na itanong po natin sa sarili natin at sagutin natin honestly. Meron ba akong mga ginagawa na kakaiba kaysa sa ginagawa ng ibang pamilya sa mundo dahil ako ay sa pamilya ni Kristo? Hindi ba ako nagko-compromise? Yan kasi normally nagko-compromise tayo. Tandaan po natin, naging clear po sa atin ang sinabi ng Diyos na you are the light of the world. So isa po yan sa mga privilege and responsibility, yung being light. It is a privilege kasi imaginein mo, sa dinami-dami, ikaw yung ilaw. And it is a responsibility kasi bilang ilaw, ikaw dapat ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na lugar. So, pero pag winay mo, mga kapatid, yung mga privileges and responsibilities natin, panalo pa rin lagi yung privileges. Di ba? Hindi mo pwedeng walang sacrifices, walang discipline. Hindi yung po pwede, mga kapatid. Oo. So, kaninong pamilya ka? Sinong ama mo?
Siguraduhin mo, mga kapatid, siguraduhin natin na tayo ay mapabilang sa mga anak ng Diyos kasi maraming anak ang Diablo. Maraming anak talaga. Oo. So, birthday na po tayo, mga kapatid. Yes. Happy birthday today. Kay Sister Venus Venus Balangkit. Balangkit. Woo! Happy birthday. Imported to, imported. Sister Nida Hernandez. Ayan. Hoy! Yes. Happy birthday, Sister Nida Hernandez and Sister Zenny Zamora. Yes. Happy birthday din kay Sister Johanna Pingal. Sister Hannah Mahia. Brother Danilo Katukod. Katukod. And Brother JC Concha. Concha. Happy birthday po sa inyong Happy lahat, birthday po. mga kapatid. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy Happy birthday, birthday. mga kapatid. Meron tayong kanta dyan. Oo nga. Sige nga. Oo, kantahin tungkol natin. dyan sa ating lesson. Maganda rin awitin ito, mga kapatid. Tapos pag inawit natin to, awitin natin with conviction, ha? Oo, habang inintay natin si Minister Arnold, wag niyo pong kakalimutan na bisitahin ang ating Comfy Media sa ating YouTube channel. At pag binisita niyo po, do not forget To to like click the subscribe And subscribe. button. Oo. Oo, like and subscribe Like and and then subscribe. share. Yan, ito yung kanta natin dyan. I'm so glad I belong to the family of God. I've been what? I've been born in the Spirit, washed in His blood. Okay, ulitin natin. I'm so glad I belong to the family of God. I've been washed by the Spirit. Oo nga. Hindi, I've been washed by His blood. Hindi. Nakalimutan na natin, no? Matagal na yan eh. I've been washed by His blood. I'm so glad I belong to the family of God. I've been born of the Spirit, washed with His blood. Join heirs with Jesus as we travel along. I'm so glad I belong to the family of God. One more time. I'm so glad I belong to the family of God. I've been born of the Spirit, washed with His blood. Join hands with Jesus as we travel along. I'm so glad I belong to the family of God. Ayan. So, ikagalak mo, kapatid, na ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos.
At we will end up with the repeat new song of the week, God is the Great I Am, composed by Sister Meredith Cruz. God bless you all, God bless mga po. kapatid. When I am weak, I say God is my strength. When I am in need, I say God is my provider. When I am broken, I say God is my great healer. When I am in battle, I say with God I will be the winner. God is the great I am. The way we see Him will ignite the power within. Nothing in this world could ever fill the emptiness that we feel. God is the missing piece that will complete us, the masterpiece. When things seems impossible, God makes things possible. When things are out of hand, God says I am in control. When we are lost, God says I am the way. God is the great I am. The way we see Him will ignite the power within. Nothing in this world could ever fill the emptiness that we feel. God is the missing piece that will complete us, the masterpiece. God is the great I am. The way we see Him will ignite the power within. Nothing in this world could ever fill
Second Timothy 2:2.